Kaya nga, katulad po ng binanggit ni Brother Marcelo ay nagkaroon siya ng karamdaman at actually ay hanggang ngayon po siya ay nag-undergo pa ng dialysis 3 beses sa linggo, no? Pero yung kalakasang binigay sa kanya ng Diyos, yung kapayapaang ibinigay sa kanya ng Diyos, hindi po mababayaran yun. Kaya nga kayo po, maaaring sa inyong panonood ngayon, sa pagkakataong ito, maaaring may dinaramdam kayo, tanggapin niyo yung paanyayang ito ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Kasi ang sabi rito ng Panginoon take my yoke upon you and learn from me. Kunin mo yung pamato ko. Yun ang gamitin mo. At meron ka matututunan. At ang matututunan mo, ang sabi rito ng Panginoon, malalaman mo, I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls. At yun po ang nadama ng ating kapatid nito. Bagamat tinitingnan natin, nag-undergo pa siya ng dialysis, pero yung kapayapaan, kalakasan, at ang patuloy na pananampalataya, Diyos ang siyang mahimalang magbibigay ng kagalingan. Kaya nga purihin po ang Panginoon. Sa iyo naman, Brother Charlie, ano ang madi mong ibahagi sa ating mga tagapanood? Ako po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay isang padre de pamilya, kaya po nung kami makapunta dito sa Amerika, ay lubos-lubos po ang aking kaligayahan na makasama ko ang aking mga kapatid na matagal nang naninirahan dito sa Amerika. Ngunit iba po ang aking naranasan sapagkat ako po ay mananampalataya na at nang malaman ng aking mga kapatid na ako'y mananampalataya ay nagkaroon po ng rejection sa akin sapagkat ako lang po ang nag-iba ng paniniwala sa pananampalataya. Ngunit ako po ay hindi nalungkot sapagkat alam ko na ang aking pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. At ang ginawa ko po ay naghanap ako ng mga kapatiran, ng mga kaibigan na katulad ng aking pananampalataya at kami po ay nagkaroon ng pagsama-sama at kami po ay lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga kapatid na ito at kami po ay nakapagtayo ng isang bahay-sambahan. At sa katagalan po, ang aking mga kapatid na ito na hindi kami nagkaroon ng magandang pagtitinginan sa isa't isa dahil lang po sa paniniwala, sa pananampalataya, ay nagkaroon po ng bunga. At ngayon po sa sumandaling ito po ang aking mga kapatid na nare-reject sa amin, ay sila rin po ay mananampalataya na. Amen. Kaya po Praise ang God. Pananalangin sa ating Panginoon Diyos, wala pong imposible sa Kanya sapagkat siya po ay buhay, makapangyarihan at siya po ay tumutugon sa mga panalangin na tunay na sumasampalataya sa Kanya. Amen. Kaya nga, nakita natin na ang panalangin po ay may malaking nagagawa. Madalas natin nakikita, minsan po nakikita ko ito sa mga walls, ibang decorative. Nakalagay po yung prayer changes things. Totoo po yun. Ang panalangin ay bumabago ng mga pagyayari, bumabago ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay. At itong ating pong programang ito na Pillars of Truth, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, ay isang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang abutin namin kayo at paalam sa inyo nitong mga salitang ito ng Diyos sa atin ay isang panawagan para magkaroon kayo ng kapahingan. Maaaring ikaw ay pagod na sa paghahanap ng talaga makapagbibigay ng kaligayahan sa iyo. Pagod ka na sa nararamdaman mo na maaaring sakit ng iyong pangatawan. Pagod na ang isip mo. Pero ang paanyaya ng Diyos sa atin ay lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapahingahan. Sister Susan, ako'y naniniwalang may malaki ring ginawa ang Diyos sa buhay mo. Pwede bang ibahagi mo ito sa ating mga sa loob na sandali? Malayo pa akong ibabahagi. Isa na yung tunay na ang mga salita ng Panginoon ay tunay at subok.
Hindi po iligid sa inyong kaalaman na nowadays po, ang Amerika ay nasa recession. Pero sabi ng Panginoon, basta tapat ka lang sa akin, ibigay mo yung para sa akin at hindi kanya pababayaan. Yun ang unang nalaman ko kay Pastor V nung nasa Calvary pa ako sa Pilipinas. Basta ibigay mo para sa kanya yung 10%. Kung sobra pa, di mas mainam. Yun ang ginagawa namin sa pulbulan hanggang ngayon. Kasi sabi nga ng Panginoon, subukan mo ko kung hindi ko bubuksan ko yung mga durungawan ng langit. And I believe in that kasi nangyayari sa buhay namin. Konti lang kinikita namin ni Brother Mark, pero hindi kami kinakapos kasi ang Panginoon ang nagpupuno sa mga gastos namin. Lalo na ngayon, malaki ang gastos ni Marcelo sa dialysis at mga doctor fee, pero hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Amen. Amen. Sobra-sobra pa nga. Nagpumpul ako sa Panginoon na ito na yung mga pangako niya, I would never leave you nor forsake you. Pangalawa pa, yung sa sakit ni Marcelo, alam po, one of these days, it will come to pass, yung mga pangako niya with your stripes, yung nasabi ng Panginoon, you are Healed. You're healed. So, talagang tunay ang mga salita ng Panginoon. Doon kami kumahawak na mag-asawa. To God be the glory. Amen. Kaya nga itong nadinig ninyo at napapanood ninyo ay bahagi lamang ng mga gagawin ng Diyos. Ang mahalaga lamang po ay yung lumapit tayo sa Kanya. Kuminsan nga po ang nagiging parang kamalian natin kung saan-saan at kung kani-kanino tayo lumalapit. At ang napakalungkot kuminsan na nilalapitan natin ay kabiguan ang ating tinatanggap. Pero napakaganda ng turo ng Diyos. There's no disappointment in Jesus. Kaya nga ikaw na nanonood ngayon, maaaring marami kang mga dinadala sa buhay mo. Tulad ng sinabi ko kanina, pagod na pagod ka na. Ito ang pagkakataon mo upang maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. At kung sasama ka sa aming panalangin sa gabing ito, may gagawin ang Diyos sa iyo. Amen. Bakit hindi ka sumama sa amin sa panalangin? At ano man ang kalagayan mo ngayon, may karamdaman ka, may mga kabigatan ka sa buhay, may problema ka, financial, Diyos ang lapitan mo. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Sama-sama tayong manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, tunay po ang iyong salita ay hindi nagbabago. Sa kabila po ng mga kakulangan namin sa buhay, sa kabila ng mga kahirapan, nagagalak kami na meron kang laging paanyaya. Lumapit ka sa akin, ikaw na napapagal, nabibigat ang lubha, bibigyan kita ng kapahingahan. At ngayong pagkakataong ito, sa iyo kami lalapit, Panginoon. Ikaw ang aming kakapitan. Ikaw ang aming pananaligan, Panginoon, na meron kang malaking magagawa sa aming buhay. Kaya nga sino man, Panginoon, ang maaring nasa banig ng karamdaman. Sino man, Panginoon, ang merong malaking problema ang pangkabuhayan sa kasalukuyang ito. Ikaw ang aming tinatawagan na tutugon at magbibigay ng himala sa kanilang mga buhay. Salamat po, pinupuri ka po namin. At ikaw, O Diyos, ang aming patuloy na pinaglalaga ka ng aming pananampalataya sapagkat alam namin may gagawin ka. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin na mayroong pagpapasalamat, may buong pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli po, salamat sa inyong patuloy at pagsubaybay at patuloy namin kayong inaanyahan, patuloy niyong panoorin at kayo po'y making bahagi ng ating pong palatuntunan ito na Pillars of Truth. Glory to God.